Maligayang pagbabalik sa ating channel, mga katips. Sa videong ito, hihimayin natin ang 5 kilalang pamahiin na madalas nating marinig sa ating mga lolo at lola, pero bibigyan natin ito ng modernong twist at praktikal na lohika na talagang magagamit ninyo sa pang-araw-araw na buhay. Hindi lang ito basta kwentong matanda, kundi mga legit at actionable guides para sa inyong financial growth, career at mental health. Siguraduhin na tatapusin ninyo ang videong ito hanggang huli dahil sa dulo, tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi sa inyong tuloy-tuloy na tagumpay at proteksyon sa anumang malas sa buhay. Bago natin simulan, paki-like naman ang video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang pagpag at ang pag-iwas sa negatibong emosyon. Ang tradisyon ng pagpag ay matagal nang nakaukit sa ating kultura bilang paraan para hindi natin maiuwi ang ligaw na espiritu mula sa lamay patungo sa ating sariling tahanan. Sa modernong panahon, ang konsepto ng pagpag ay may mas malalim at mas praktikal na kahulugan na pwedeng nating ilapat sa ating mental health at pang-araw-araw na stress. Isipin mo na ang mga negatibong emosyon, galit mula sa traffic, at pagkapagod sa trabaho ay parang mga ligaw na espiritu na pilit sumasama sa iyo pag-uwi. Kung hindi ka magsasagawa ng mental pagpag, bitbit mo ang bigat na ito hanggang sa loob ng iyong bahay kung saan nandoon ang iyong pamilya o ang iyong personal na katahimikan. Napakahalaga na maintindihan natin na ang ating tahanan ay dapat magsilbing sanctuary o ligtas na lugar kung saan tayo ay nakakapag-relax at nakakabawi ng lakas. Kapag hinayaan nating pumasok ang toxic na enerhiya mula sa labas, unti-unti nitong sinisira ang quality ng ating pahinga at ang relasyon natin sa mga mahal sa buhay. Kaya naman ang modernong pagpag ay hindi lang tungkol sa pagpunta sa convenience store pagkatapos ng libing, kundi tungkol sa paggawa ng malinaw na boundary sa pagitan ng magulong mundo sa labas at ng payapang mundo sa loob ng iyong bahay. Para maging legit at epektibo ang iyong gagawing pagpag, kailangan mong matutunan ang tinatawag na 5-minute debriefing bago ka humawak sa doorknob ng inyong pinto. Ito ay isang specific at actionable guide kung saan hihinto ka muna sa labas ng inyong gate o pintuan para huminga ng malalim ng 5 times. Habang ginagawa mo ito, isipin mo na bawat buga ng hangin ay ang pagpapakawala mo sa lahat ng bad vibes na naranasan mo sa buong araw. Sabihin mo sa sarili mo na tapos na ang trabaho at ang oras na ito ay para na sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Ang paggawa nito ay nagbibigay ng signal sa iyong utak na kailangan na nitong mag-shift mula sa pagiging stressed worker patungo sa pagiging isang mapagmahal na magulang o anak. Napakasimpleng hakbang nito pero napakalaki ng epekto sa iyong overall mood dahil hindi mo na ipapasa ang init ng ulo mo sa mga taong wala namang kinalaman sa problema mo sa opisina. Ang disiplina sa paggawa nito araw-araw ay magsisilbing protection mo laban sa burnout at sa hindi pagkakaunawaan sa loob ng bahay. Isa pang praktikal na paraan ng paggawa ng modernong pagpag ay ang agarang pagpapalit ng pambahay na damit sa loob ng 10 minutes pagkapasok mo ng bahay. Ang iyong uniforme o damit na pang-alis ay nagsisilbing anchor ng iyong professional identity at ang lahat ng stress na kaakibat nito ay nakadikit sa telang iyon. Kapag nagtanggal ka ng sapatos at nagsuot ng komportableng pambahay, binibigyan mo ang iyong katawan ng physical cue na pwede na itong mag-relax. Huwag kang hihiga sa kama o uupo sa sofa habang suot pa ang damit na ginamit mo sa labas dahil subconsciously ay bitbit mo pa rin ang aura ng trabaho. Isipin mo na ang bawat butones na tinatanggal mo ay parang pagtanggal ng bigat sa iyong balikat. Mas maganda rin kung sasamahan mo ito ng mabilis na paghugas ng mukha o pagligo para talagang mahugasan ang lahat ng dumi at negatibong enerhiya. Ang simpleng routine na ito ay isang investment sa iyong peace of mind at nagpapakita ng respeto sa iyong tahanan bilang isang lugar ng pahinga at hindi extension ng iyong opisina. Napaka-importante rin na matutunan nating i-audit ang ating mga nararamdamaan bago tayo makipag-interact sa ating mga kasama sa bahay para maiwasan ang unintentional na pagsusungit. Minsan kasi ay hindi natin namamalayan na dala-dala pa rin natin ang inis sa ating boss o sa kupad ng commute.
Kaya naman kahit maliit na bagay sa bahay ay pinagmumulan ng away. Ang tawag dito ay emotional transfer at ito ang dahilan kung bakit maraming pamilyang Pilipino ang nagkakaroon ng lamat sa relasyon. Ang iyong specific na gagawin ay tatanungin ang sarili mo kung ang nararamdaman mong inis ay dahil ba talaga sa taong kausap mo o dahil lang sa pagod ka. Kung alam mong pagod ka lang, mas mabuting sabihin ng maayos sa kanila na kailangan mo muna ng 15 to 30 minutes na me time bago makipagkwentuhan. Ang pagiging honest sa iyong emosyonal na estado ay isang paraan ng pagpapahalaga sa kapayapaan ng iyong tahanan. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang pagsasabi ng mga salitang pagsisihan mo sa huli dahil lang sa hindi mo nagawang magpagpag ng maayos. Sa huli, ang tunay na tagumpay ng isang katips ay hindi lang nasusukat sa laki ng kita o taas ng posisyon, kundi sa kaligayahan at katahimikan na nararanasan niya sa loob ng kanyang bahay. Ang pagpag ay isang paalala na mayroon tayong kontrol sa kung anong enerhiya ang hinahayaan nating pumasok sa ating buhay. Huwag mong hayaan na ang iyong tahanan ay maging tambakan ng basura ng iyong mga problema sa labas dahil ang bawat isa sa atin ay deserves na makauwi sa isang payapang environment. Isabuhay mo ang mga steps na ito simula ngayong araw at makikita mo ang malaking pagbabago sa iyong pakikitungo sa iyong pamilya at maging sa iyong sariling disposisyon. Ang pagiging alerto at conscious sa iyong emosyonal na hangganan ay ang pinakamagandang regalong maibibigay mo sa iyong sarili. Tandaan mo na ang swerte at pagpapala ay mas gustong tumira sa isang bahay na puno ng pagmamahalan at malinis na enerhiya, kaya ugaliing magpagpag sa tamang paraan. Gamitin ang wisdom ng ating mga ninuno at haluan ito ng modernong diskarte para sa isang mas masaya at mas makabuluhang buhay para sa lahat ng ating mga katips sa buong mundo. Aral 2. Bawal magwalis sa gabi at ang talino sa pera. Ang paniniwala ng ating mga matatanda na bawal magwalis sa gabi dahil winawalis mo raw palabas ang swerte ay may napakalalim na lohika kung titingnan natin sa modernong perspektibo. Noong unang panahon, wala pang kuryente at tanging gasera o lampara lang ang nagbibigay ng liwanag, kaya kapag nagwalis ka sa dilim, napakalaki ng tsansa na hindi mo mapansin ang mga mahahalagang bagay na nahulog sa sahig. Maaaring mawalis mo ang nalaglag na barya, alahas, o kahit mga maliliit na materyales na may halaga pa pala. Sa ating modernong buhay bilang mga katips, ang aral dito ay tungkol sa financial awareness at ang pag-iingat sa ating mga pinaghirapan. Ang pagwawalis sa gabi ay sumisimbolo sa padalos-dalos na pagdedesisyon o paglilinis ng ating resources nang hindi natin nakikita ang kabuuang picture. Kapag tayo ay pagod na sa dulo ng araw, ang ating focus ay mababa na, kaya mas madali tayong makagawa ng pagkakamali sa paghawak ng ating pera o ari-arian. Ang tunay na swerte ay hindi lang basta dumarating, ito ay pinangangalagaan sa pamamagitan ng pagiging mapagmatyag sa bawat sentimo at gamit na mayroon tayo sa loob ng bahay. Ang isang specific at actionable guide na pwede mong gawin sa gabi sa halip na magwalis ay ang tinatawag nating nightly financial audit o ang mabilis na pagsuri sa iyong mga nagastos. Sa loob ng 15 minutes bago ka matulog, ilabas mo ang iyong phone o isang maliit na notebook at ilista mo ang bawat transaction na ginawa mo sa buong araw. Sa halip na maglabas ng dumi sa pamamagitan ng walis, ilabas mo ang dumi sa iyong budget sa pamamagitan ng pag-identify kung saan napunta ang iyong pera na hindi naman pala kailangan. Kapag ginawa mo itong routine, maiiwasan mo ang tinatawag nating money leak o yung pakiramdam na parang nawawala ang swerte mo dahil hindi mo alam kung bakit laging kulang ang iyong sahod. Ang pag-audit sa gabi ay parang pag-iilaw sa madidilim na sulok ng iyong finances para masigurado na walang mahahalagang oportunidad o barya ang nawawala. Sa ganitong paraan, mas nagiging conscious ka sa iyong spending habits at mas nagiging malinaw ang iyong direksyon pagdating sa pag-iipon. Ang disiplina sa paglilista ay mas matibay na panlaban sa kamalasan kaysa sa anumang ritual na ginagawa natin. Bukod sa pera, ang bawal magwalis sa gabi ay maaari ring ilapat sa ating inventory management sa loob ng tahanan o sa ating maliit na negosyo. Ang praktikal na paraan para gawin ito ay ang visual checking ng iyong mga supplies tuwing gabi para iwasan ang tinatawag nating panic buying o overspending kinabukasan. Halimbawa, bago ka matulog, tingnan mo ang iyong kitchen o ang iyong stockroom
sa loob ng 10 minutes para malaman kung ano talaga ang kailangang bilhin at kung ano ang marami pa. Kapag hindi mo alam ang status ng iyong mga gamit, para kang nagwawalis sa dilim dahil bibili ka ng mga bagay na merong kapapala na sa huli ay masasayang lang at mapapanis. Ang pagiging maayos sa inventory ay isang uri ng paggalang sa iyong mga resources dahil tinitiyak mo na walang nasasayang na space at pera. Sa mga ka-tips nating may small business, napaka-importante nito dahil ang bawat item na hindi mo nababantayan ay katumbas ng perang maaring mawala sa iyo. Ang maayos na sistema ng pagbabantay sa gabi ay nagbibigay sa iyo ng peace of mind na ang iyong swerte o puhunan ay nasa tamang lugar at hindi nasasayang. Dapat din nating tignan ang aral na ito bilang paraan ng pag-iwas sa impulse buying o yung biglaang paggastos online habang tayo ay nakahiga na bago matulog. Sa panahon ngayon, ang pag-scroll sa shopping apps sa gabi ay ang modernong version ng pagwawalis ng swerte dahil dito natin nagagawa ang mga maling desisyon sa pagbili dahil sa antok o boredom. Ang specific na guide dito ay ang pagpapatupad ng 24-hour rule bago i-click ang checkout button para sa anumang bagay na hindi naman essential. Isipin mo na ang iyong wallet ay ang iyong bahay at ang bawat hindi planadong gastos ay parang pagtatapon ng swerte sa labas ng bintana ng walang dahilan. Ang gabi ay dapat gamitin para sa pagpaplano at pagre-reflect, hindi para sa paggawa ng mga aksyon na magpapabawas sa iyong pinag-ipunang pera. Kung masasanay ka na magpigil at maging mapanuri sa iyong mga desisyon pagdating ng dilim, mapapansin mo na mas mabilis lumago ang iyong savings. Ang pagiging wise sa pera ay nagsisimula sa pagkontrol sa mga maliliit na temptasyon na dumarating sa mga oras na tayo ay vulnerable o pagod. Sa kabuuan, ang pamahing ito ay isang paalala sa bawat Pilipino na ang pag-unlad ay hindi lang nakadepende sa kung gaano kalaki ang iyong kinikita, kundi sa kung gaano kakahusay mag-alaga sa kung anong meron ka na. Ang swerte ay nananatili sa taong marunong mag-appreciate at mag-ayos ng kanyang kapaligiran sa paraang hindi nagmamadali at may malinaw na layunin. Sa halip na matakot sa masamang espiritu o malas, matakot tayo sa kawalan ng sistema at sa pabaya na paghawak ng ating kabuhayan. Ang bawat ka-tips ay dapat maging manager ng kanyang sariling buhay, tinitiyak na ang bawat galaw ay may dahilan at ang bawat gastos ay may katuturan. Kapag naging habit mo na ang pagiging organisado at mapagmasid, kahit gaano pa kadilim ang paligid, laging maliwanag ang iyong kinabukasan. Tandaan natin na ang tunay na swerte ay hindi basta-basta nawawalis kung ito ay nakabaon sa matibay na pundasyon ng tamang kaalaman at disiplina. Gamitin natin ang mga aral mula sa ating kultura para maging mas matalino, mas praktikal at mas matagumpay sa bawat aspeto ng ating buhay. Aral 3. Huwag itatapat ang kama sa pintuan at ang kalidad ng pahinga. Ang paniniwala ng ating mga matatanda na huwag itatapat ang kama sa pintuan o ang tinatawag nilang coffin position ay may napakalalim na basehan pagdating sa psikolohiya at kalusugan. Sa tradisyonal na paniniwala, ang posisyong ito ay nagdadala raw ng malas dahil ito ang posisyon ng mga yumao kapag inilalabas ng bahay. Pero sa modernong paliwanag, ito ay tungkol sa ating sense of security at quality of sleep. Ang pintuan ay ang pangunahing daanan ng enerhiya, ingay at liwanag sa loob ng isang kwarto, kaya kung ang paa mo ay direktang nakatapat dito, ang iyong katawan ay laging nasa state of alert. Sa ilalim ng ating subconscious, ang ating utak ay nakaprograma na maging maingat sa mga posibleng panganib na dadaan sa pinto, kaya naman hindi mo naabot ang malalim na level ng pagtulog. Para sa ating mga ka-tips, ang pag-unawa sa tamang posisyon ng higaan ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa malas, kundi sa pagsisiguro na ang ating katawan ay nakakakuha ng sapat na recovery na kailangan natin para maging produktibo sa susunod na araw. Para sa isang specific at actionable guide, kailangan mong suriin ang layout ng iyong kwarto gamit ang tinatawag nating command position principle. Ang layunin mo ay ilagay ang iyong kama sa isang lugar kung saan nakikita mo ang pinto pero hindi ka direktang nakatapat dito o nasa line of fire. Kung maliit ang iyong kwarto at wala ka ng ibang mapagpilian, gumamit ka ng isang footboard, isang ottoman o kahit isang maliit na cabinet sa dulo ng iyong kama para magsilbing barrier sa pagitan mo at ng pinto.
Ang harang na ito ay nagbibigay ng psychological sense of protection na nagpapababa sa iyong stress hormones habang ikaw ay natutulog. Isipin mo na ang iyong kama ay ang iyong headquarters. Kailangan itong maging pinakaligtas at pinakakomportabling lugar sa buong mundo para sa iyo. Kapag maayos ang iyong positioning, mas madaling mag-relax ang iyong nervous system at mas mabilis kang makakatulog ng mahimbing sa loob ng 7 to 8 hours. Ang isa pang praktikal na paraan para mapaganda ang iyong pahinga ay ang pag-audit sa daloy ng hangin at liwanag na nanggagaling sa pinto o bintana na malapit sa iyong kama. Kapag nakatapat ang iyong kama sa pinto, madalas ay tinatamaan ka ng direktang draft ng hangin mula sa electric fan o aircon na dumadaan sa koridor, na maaring maging sanhi ng paninigas ng leeg o pagkasira ng iyong body temperature habang natutulog. Gumamit ka ng mga makakapal na kurtina o blackout curtains para siguraduhin na walang liwanag mula sa labas ang hihila sa iyo palabas ng iyong panaginip sa madaling araw. Siguraduhin din na ang pintuan ay nakasara ng maayos o may door stopper para hindi ito gumagalaw o lumalangit-ngit sa gabi na maaring magdulot ng micro-awakenings. Ang mga maliliit na abalang ito ay tila hindi pansin, pero ang totoo ay ninanakawan nito ang iyong katawan ng lakas na dapat sana ay nagagamit mo sa iyong trabaho o negosyo. Ang isang katips na maingat sa kanyang sleep environment ay isang taong handang harapin ang anumang hamon ng buhay dahil puno ang kanyang energy tank. Dapat din nating tignan ang iyong higaan bilang isang sagradong lugar na malayo sa trabaho at gadgets para mapanatili ang mental clarity. Ang modernong malas ay ang pagdadala ng laptop o cellphone sa kama habang nakatapat sa pinto dahil lalo nitong ginugulo ang focus ng iyong utak. Ang practical na diskarte rito ay ang pag-set ng digital sunset 2 hours bago ka matulog kung saan ilalayo mo na ang lahat ng screen sa iyong paningin. Gawin mong habit na ang kama ay para lamang sa pahinga at pagre-recharge, hindi para sa pag-iisip ng mga problema o pagbabasa ng mga emails na nagbibigay sa iyo ng anxiety. Kapag ang iyong paligid ay organisado at ang iyong kama ay nasa tamang posisyon, mas madali mong mai-implement ang routine na ito dahil nararamdaman ng iyong katawan na ito na ang tamang oras para mag-shutdown. Ang disiplina sa paghihiwalay ng rest zone at work zone ay ang sikreto ng mga matatagumpay na tao para iwasan ang burnout at mental fatigue. Sa huli, ang tamang pag-aayos ng iyong kwarto ay isang investment sa iyong longevity at kabuuang tagumpay bilang isang katips. Ang swerte ay hindi lang basta nahuhulog mula sa langit. Ito ay bunga ng isang matalas na isip at malusog na katawan na nagmumula sa sapat na pahinga. Huwag mong balewalain ang payo ng mga matatanda. Bagkus ay gamitin itong inspirasyon para mas lalong pagandahin ang kalidad ng iyong buhay sa pamamagitan ng siyensya at praktikal na diskarte. Kapag ang iyong katawan ay nakakakuha ng deep sleep, mas nagiging creative ka, mas mabilis kang magdesisyon at mas magaan ang iyong pakiramdam sa bawat paggising. Tandaan mo na ang iyong kwarto ang huling lugar na nakikita mo sa gabi at unang lugar na nakikita mo sa umaga, kaya nararapat lang na ito ay maging maayos at punong-puno ng positibong enerhiya. Ang bawat gabi ng mahimbing na tulog ay isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan, kaya ayusin na ang kama, iset ang tamang position, at simulan na ang pag-abot sa iyong mga pangarap ng may sapat na lakas. Aral 4, Pagtalon tuwing bagong taon at ang growth mindset. Ang tradisyon ng pagtalon tuwing sasapit ang 12:00 ng bagong taon ay isa sa mga pinakamasayang pamahiin nating mga Pilipino dahil sa paniniwalang ito ang magpapatangkad sa atin. Bagamat alam nating lahat na ang height ay nakabase sa genetics at tamang nutrition, ang simbolismo ng pagtalon ay may napakalakas na mensahe pagdating sa ating personal na pag-unlad o growth mindset. Sa modernong buhay, ang pagtalon ay sumisimbolo sa pag-alis sa ating comfort zone at ang pagnanais na maabot ang mas mataas na level ng tagumpay sa ating career o negosyo. Ang mga katips nating matatagumpay ay hindi lang basta naghihintay na tumangkad ang kanilang income o skills. Sila ay aktibong tumatalon o gumagawa ng paraan para umangat. Ang tunay na aral dito ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na sumubok ng mga bagong bagay kahit na may takot tayo sa simula. Ang swerte ay hindi lang basta dumarating sa mga taong nakatayo lang ng diretso,
kundi sa mga taong may sapat na enerhiya para abutin ang mga pangarap na nasa itaas ng kanilang kasalukuyang nararating. Para sa isang specific at actionable guide, huwag mong limitahan ang iyong pagtalon sa loob lamang ng isang gabi sa buong taon. Ang kailangan mong gawin ay ang tinatawag nating quarterly leap strategy, kung saan bawat 3 months ay magtatakda ka ng isang malaking goal na kailangan mong talunin o lampasan. Halimbawa, sa first quarter, ang goal mo ay matutunan ang isang bagong skill na makakatulong sa trabaho mo. At sa second quarter naman ay ang pag-start ng isang small side hustle. Ang paghahati ng iyong malalaking pangarap sa maliliit na talon ay ginagawa itong mas madaling abutin at hindi nakaka-overwhelm sa iyong sistema. Isulat mo ang mga goals na ito sa isang papel at idikit mo sa lugar na lagi mong nakikita para lagi kang may paalala na kailangan mong gumalaw. Ang bawat tagumpay na makukuha mo sa bawat quarter ay magsisilbing baitang para lalo kang tumangkad pagdating sa iyong kaalaman at kakayahan. Sa ganitong paraan, ang pagtalon ay nagiging isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-angat at hindi lang isang katuwaan tuwing New Year. Isa pang practical na paraan para isabuhay ang aral na ito ay ang pag-audit sa iyong tinatawag na financial height o ang paglago ng iyong savings at investments. Ang specific na guide dito ay ang pag-set ng automatic transfer sa iyong bank account kung saan every month ay may fixed amount na tumatalon mula sa iyong sahod patungo sa iyong ipon o MP2 investment. Isipin mo na ang bawat pisong na itatabi mo ay parang pagdagdag ng height sa iyong financial foundation na magpoprotekta sa iyo sa oras ng pangangailangan. Maraming mga ka-tips ang nahihirapan mag-ipon dahil hinihintay nila ang matitira sa kanilang sahod, pero ang tamang diskarte ay unahin ang pagtalon ng pera patungo sa savings bago ang anumang gastos. Kapag nakita mo na lumalaki na ang iyong fund, mas magkakaroon ka ng self-confidence na harapin ang mga bigger risks sa buhay dahil alam mong may sinalo ka sa ibaba. Ang financial growth ay hindi magic, ito ay resulta ng paulit-ulit at disiplinadong pagtalon ng iyong resources sa tamang lalagyan. Dapat din nating matutunan ang sining ng taking calculated risks o yung pagtalon ng may sapat na paghahanda para hindi tayo bumagsak ng masakit. Sa mundo ng e-commerce o digital content creation, kailangan mong sumubok ng mga bagong platforms o trends para hindi ka mapag-iwanan ng panahon. Ang practical na step dito ay ang paglalaan ng at least 30 minutes hanggang 60 minutes araw-araw para mag-aral tungkol sa mga bagong technology o AI tools na pwedeng magpabilis ng iyong trabaho. Huwag kang matakot na magmukhang tanga sa simula o magkamali dahil ang bawat maling talon ay nagtuturo sa iyo kung paano mas gagandahan ang iyong susunod na buwelo. Ang mga taong ayaw tumalon dahil sa takot na madapa ay sila ring mga tao na nananatiling bansot ang karera at walang pagbabago sa buhay. Isipin mo na ang bawat pagkakamali ay bahagi ng iyong training para mas tumibay ang iyong mga binti sa pagharap sa mas malalaking hamon. Sa huli, ang pagtalon ay isang mindset ng pagiging optimistic at laging handa para sa mga bagong oportunidad na dumarating sa ating buhay. Ang tunay na swerte ng isang ka-tips ay nasa kanyang kakayahan na makita ang mga pintuan na bumubukas at ang lakas ng loob na pumasok doon nang walang pag-aalinlangan. Huwag mong hayaan na ang iyong edad, sitwasyon o nakaraan ang magdikta kung gaano ka lang kataas pwedeng umabot. Ang growth ay isang choice na ginagawa natin araw-araw sa bawat desisyon na pinipili nating maging mas mahusay kaysa kahapon. Habang tumatalon ka para sa iyong pangarap, isama mo rin ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay sa iyong pag-unlad para sabay-sabay kayong maging matangkad sa aspeto ng tagumpay. Tandaan mo na walang limitasyon ang langit para sa taong hindi napapagod tumalon at sumubok hanggang sa makuha ang kanyang minimithi. Gamitin ang saya at pag-asa ng bawat bagong taon bilang gasolina para sa iyong paglalakbay sa buong taon tungo sa isang masagana at matangkad na buhay. Aral 5. Malas ang pusang itim na tatawid at ang risk management. Ang paniniwala na ang pusang itim na tatawid sa iyong daan ay babala ng paparating na malas o disgrasya ay isa sa mga pinakakilalang pamahiin sa ating bansa. Sa modernong interpretasyon, ang pusang itim ay sumisimbolo sa mga hindi inaasahang pangyayari o red flags na biglang lilitaw sa gitna ng ating paglalakbay patungo sa ating mga goals.
Ang tunay na lohika rito ay hindi ang pusa mismo ang nagdadala ng malas, kundi ang ating reaksyon sa mga babalang ito na nasa ating paligid. Kapag may biglang dumaan sa harap mo habang naglalakad o nagmamaneho ka, ang natural na reaksyon ay ang huminto at maging mas maingat sa susunod na hakbang. Ito ay isang paalala para sa ating mga katips na sa bawat aspeto ng buhay, kailangan nating magkaroon ng presence of mind at huwag basta-basta sumugod nang hindi tinitingnan ang mga panganib. Ang pagiging alerto sa mga babala ay ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang totoong malas na dulot ng kawalan ng paghahanda at pagiging pabaya. Ang isang specific at actionable guide na magagawa mo kapag nakakita ka ng pusang itim o red flag sa iyong trabaho o negosyo ay ang tinatawag nating pause and assess technique. Sa halip na magpanic o magpatuloy sa isang desisyon na tila may mali, huminto ka muna sa loob ng 60 minutes para suriin ang lahat ng anggulo ng sitwasyon. Halimbawa, kung may kausap kang kliyente o investment opportunity na mukhang masyadong maganda para maging totoo, iyon ay isang modernong pusang itim na tumatawid sa iyong daan. Gamitin ang oras na ito para mag-research, magtanong sa mga eksperto at tingnan ang mga fine print ng anumang kontrata bago ka pumirma. Ang malas ay madalas nating nararanasan dahil sa sobrang pagmamadali at pagbalewala sa ating kutob o sa mga maliliit na senyales ng panganib. Ang taong marunong huminto para mag-isip ay ang taong mahirap mabiktima ng mga scam o maling desisyon na ikakasira ng kanyang kabuhayan. Isa pang praktikal na paraan para isabuhay ang aral na ito ay ang pagbuo ng isang emergency fund na magsisilbing protection mo kapag may tatawid na problema sa iyong buhay. Ang specific na guide ay ang pag-iipon ng halaga na katumbas ng 3 to 6 months ng iyong monthly expenses para magsilbing buffer sa anumang oras ng krisis. Ang mga hindi inaasahang gastos gaya ng pagkakasakit, pagkasira ng gamit o bigla ang pagkawala ng trabaho ay ang mga totoong pusang itim na pwedeng sumira sa iyong financial stability. Kapag mayroon kang sapat na pondo, hindi ka basta-basta matitisod o babagsak dahil handa ka sa anumang sorpresang ibabato ng buhay sa iyo. Ang pagiging handa ay ang pinakamataas na anyo ng pananampalataya at tiwala sa sarili dahil alam mong protektado ka kahit anong dumaan sa harap mo. Para sa ating mga katips, ang security ay hindi nakukuha sa pag-iwas sa pusa kundi sa paggawa ng matibay na dingding ng proteksyon sa iyong finances at kalusugan. Dapat din nating matutunan ang disiplina ng environmental scanning o ang palagiang pagbabantay sa mga pagbabago sa ating paligid para hindi tayo magulat sa mga malas na pwedeng dumating. Sa panahon ngayon ng mabilis na pagbabago sa technology at ekonomiya, kailangan nating maging observant sa mga trends na pwedeng makaapekto sa ating trabaho o source of income. Ang practical na step dito ay ang paglalaan ng 15 minutes bawat umaga para magbasa ng balita o manood ng mga updates tungkol sa iyong industriya para lagi kang updated. Huwag mong hintayin na dumaan ang problema sa harap mo bago ka kumilos. Mas mabuti nang alam mo na ang mga posibleng mangyari para makagawa ka agad ng diversion plan. Ang katips na laging handa at may malawak na pananaw ay bihirang madisgrasya dahil nakikita na niya ang pusa mula sa malayo pa lang. Ang pagiging proactive ay ang susi para gawing swerte ang anumang banta ng kamalasan na darating sa iyong landas. Sa huli, ang aral ng pusang itim ay tungkol sa paggalang sa mga babala at ang pagkakaroon ng humility na aminin na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Ang tunay na swerte ay bunga ng tamang pagbalanse sa pagitan ng pagiging matapang at pagiging maingat sa ating mga desisyon araw-araw. Huwag mong ituring na kaaway ang mga pagsubok o ang mga red flags, kundi ituring mo silang mga guro na nagtuturo sa iyo kung paano maging mas matatag at mas matalino. Sa bawat pusang itim na tatawid sa buhay mo, laging may kasamang aral na magagamit mo para sa iyong susunod na tagumpay. Manatiling positibo, maging mapagmatyag at laging tandaan na ang iyong kapalaran ay wala sa kulay ng pusang dumadaan kundi nasa iyong mga kamay na gumagawa ng tamang aksyon. Gamitin ang mga praktikal na gabay na ito para maging mas matatag na katips at siguradong walang anumang malas ang makakapigil sa iyong pag-unlad patungo sa isang masagana at ligtas na kinabukasan. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan niyo dito,
At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, Ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.